Nagsimula ang palabas sa lungsod ng San Fernando, California, na pinagbibidahan ni Bud Jablonski, na ginampanan ni Jamie Foxx, ay humahantong sa isang dobleng buhay bilang parehong isang pool cleaner at isang bihasang vampire hunter. Sa isang tila routine na trabaho sa bahay ng isang kliyente, pinatay niya ang parehong isang matandang babae at isang kasama nito na lalaking vampira, maingat na pagkuha ng kanilang mga fangs na may hawak na makabuluhang halaga ng pera. Ang natatanging kombinasyon ng mga propesyon na ito ay nagtatakda ng entablado para sa kanyang nakakaintriga at kapaki-pakinabang ngunit mapanganib na mga pagsisikap. Sa isang gripping scene, ang mas mababang antas ng kriminal na vampira na si Sasha ay sumasailalim sa malupit na pagpapahirap sa mga kamay ng enigmatic na si Audrey San Fernando, na hindi lamang nagbabahagi ng vampiric na kalikasan ni Sasha kundi pati na rin ang mga Harbor's grand ambitions para sa buong komunidad ng Los Angeles Vampire. Habang lumilipat ang kamera, ang isang nagbubunyag na sulyap sa isang palatandaan sa gitna ng isang proyekto sa pag-unlad ay naglalantad kay Audrey bilang isang kilalang figure sa larangan ng real estate na nagtataglay ng malaking kayamanan at kapangyarihan. Mamaya, ang mga manunood ay binibigyan ng isang sulyap sa personal na buhay ni Bud Jablonski, na inilalahad ang kanyang mga paghihirap sa pananalapi sa pamamagitan ng kanyang overdone na upa. Kasunod ng nakakapreskong shower, mainit na nakasama ni Bud ang kanyang anak na si Paige na inilalarawan ni Zion Broadnax pagkatapos siyang sunduin mula sa paaralan. Habang teknikal na kasal pa rin kay Jocelyn, ang kanyang asawa na ginagampanan ni Megan Good, ang dalawa ay kasalukuyang naninirahan ng magkahiwalay. Ang magiliw na kilos ni Bud sa pagtrato kay Paige sa frozen yogurt ay binibigyang diin ang malambot na ugnayan ng mag-ama kahit nasa gitna ng kanyang mga patuloy na hamon. Sa isang matinding paghahayag, ibinunyag ni Jocelyn ang kanyang mga plano na dalhin si Paige sa tirahan ng kanyang ina sa Florida, na iniwan si Bud na malungkot sa pag-iisip na mawala ng mahalagang oras sa kanyang anak na babae. Desperado na maantala ang pag-alis, nakiusap si Bud kay Jocelyn para sa isang palugit na panahon hanggang Lunes, na ipinahayag ang kanyang pag-asa sa inaasahang kita na humigit kumulang $10,000 mula sa pagbebenta ng kanyang kamakailang nakuhang mga pangil ng vampire. Batid na ang kanyang nakaraang panlilinlang ay nag-ambag sa kanilang paghihiwalay, si Jocelyn ay nananatiling maingat, na nag-aalinlangan tungkol sa kakayahan ni Bud na igalang ang kanyang pangako, ngunit sa huli ay nagpasya na bigyan siya ng pagkakataon. Determinado na makuha ang mga kinakailangang pondo, humingi ng tulong si Bud kay Troy, isang hindi mapagkakatiwalaang may-ari ng pawn shop, na nag-aalok ng kaunting bahagi lamang ng posibleng makuha ni Bud mula sa The Union, isang organisasyon ng pangangaso ng vampira kung saan siya pinatalsik. Dahil nalalapit na ang agarang deadline, nakipag-ugnayan si Bud sa kanyang dating kakilala na si Big John Elliott, na ginampanan ni Snoop Dogg, sa pag-asang maibalik ang kanyang access sa Union. Sinamahan ng kanyang kasamang si Klaus, binisita ni Audrey ang site kung saan inalis ni Bud ang dalawang vampira, inilantad ang isang personal na paghihiganti laban sa matandang babae, na nanunumpa ng mabilis na paghihiganti laban sa kanyang hindi kilalang salarin. Sa isang mahalagang pagtatagpo, hinarap ni na Big John at Bud si Ralph Seeger, ang mahigpit at hindi kompromiso na direktor ng Union, na naghahangad na maibalik si Bud sa kabila ng kanyang kasaysayan ng maraming paglabag sa code. Sa kabila ng unang pag-aatubili ni Seeger, ang patuloy na panghihikayat ay humahantong sa isang kasunduan na nagpapahintulot kay Bud na kumuha ng hindi gaanong kumikitang day shift, na itinuring na mas mababa sa mas mapanganib at mas kumikitang night shift. Bumaba sa departamento ng pananalapi kasama si Big John, nakipag-ugnayan si Bud sa cashier na si Seth, na sa una ay nag-aalok ng malaking halaga para sa kanyang nakolektang mga pangil, ngunit pagkatapos ay binawasan ng malaki ang pagbabayad, na binanggit ang iba't ibang mga pagbabawas. Dahil sa mga hangarin para sa promosyon, nakikipagtulungan si Seth sa direktiba ni Seeger, sumasang-ayon na subaybayan ng mabuti si Bud at iulat ang anumang mga paglabag upang matiyak ang pagsulong sa loob ng Union. Habang nangyayari ito, hinarap ni Audrey si Troy, na nagresulta sa isang nakakapangilabot na kinalabasan, habang sa huli ay kitilin niya ang kanyang buhay, na lalong nagpapatibay sa kanyang walang awa na determinasyon. Sa kanilang inaugural joint assignment, ang mga utos ni Seth na manatili sa kotse ay mabilis na pinawalang bisa ng direktiba ni Seeger, na nag-uudyok sa kanya na pumasok sa eksena at suriin ang anumang potensyal na paglabag sa code. Nasaksihan ang malagim na resulta ng paghaharap ng mga vampira, ang pagkabalisa ni Seth ay tumaas, na humahantong sa isang pagpapakita ng matinding pisikal na pagkabalisa habang siya ay sumuko sa isang labanan ng pagsusuka at pagkawala ng kontrol sa mga funksyon ng katawan. Si Bud, na naantig sa kahinaan ni Seth, ay nagpakita ng empatiya sa pamamagitan ng pagmamaneho sa kanya pauwi.
Sa pagbabalik sa kanyang sariling tirahan, magiliw na tinanggap ni Bud si Heather, isang bagong nangungupahan sa kanyang gusali na iginiit ang kanyang propesyon bilang isang nurse. Nang sumunod na araw, natuklasan ni Bud na masigasig na idodokumento ni Seth ang kanyang mga aksyon para sa maraming paglabag sa code. Sa pag-imbestiga sa pawn shop ni Troy, nakagawa sila ng malungkot na pagtuklas sa kanyang walang buhay na katawan, na ang lahat ng kanyang mga ngipin ay maingat na nabunot at inilatag sa mesa. Nagtapat si Bud kay Seth tungkol sa kanyang mahigpit na pangangailangan para sa katatagan ng pananalapi upang masuportahan ang kanyang pamilya, na nag-udyok kay Seth na mangako ng lihim at itigil ang pag-uulat kay Seeger. Sa kanilang kasunod na pagtatalaga, sina Bud at Seth ay nakipagtulungan sa kilalang Nazarian Brothers na nagpapanggap bilang stereo repairman upang maalis ang isang vampire nest. Sa pagmamasid sa iba't ibang uri ng vampira na naninirahan sa loob ng pugad, binanggit ni Seth ang isang kritikal na punto tungkol sa kanilang hindi pangkaraniwang magkakasamang buhay, na nag-udyok ng sandali ng kasunduan sa pagitan niya at ni Bud, kahit na maikli habang nagmamadali si Bud upang kunin si Paige mula sa paaralan. Sa gitna ng lumalaking pakiramdam ng pagkabalisa, sinubukan ni Bud na hikayatin si Paige na manatili sa loob ng bahay sa kanilang pag-uwi, ngunit iginiit ni Jocelyn na dumalo sila sa isang pinakahihintay na pagdiriwang ng kaarawan. Nag-aatubili na sumunod, sinamahan ni Bud si Paige sa party, ngunit hindi inaasahang naantala ng isang nagbabantang tawag sa telepono mula kay Audrey, na nagbabanta sa kanya ng banta ng pagkidnap sa kanyang asawa at anak na babae. Kaya mabilis na tumugon, si Bud ay nagmadali upang masecure si Paige at mabilis na nahanap ang kanyang sarili na hinahabol ng mga nagbabantang alipors ni Audrey. Isang matulin at malagim na pagtatalo ang naganap habang mabilis na ipinadala ni Bud ang isa sa mga salarin, na nagtulak sa dalawa sa isang adrenaline-fueled na paghabol sa kotse, habang si Paige ay nananatiling inosenteng abala sa kanyang iPad sa harapang upuan. Sa kanilang ligtas na pag-uwi, ang muling pagkikita ni Bud kay Jocelyn ay biglang naputol nang biglang tumambang si Audrey at ang kanyang mga kasamahan. Sa isang nakakatakot na pangyayari, pinili ni Bud na ibunyag ang kanyang lihim na propesyon sa kanyang asawa at anak, na inihayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang vampire hunter. Gayunpaman, ang paghaharap ay tumatagal ng isang napakasakit na pagliko bilang Bud ay incapacitated, na humahantong sa kagulat-gulat na paghahayag na Seth ay nakagat at transform sa isang vampira. Sa kabila ng mapagpasyang aksyon ni Bud, ang nakakaligalig na paghahayag na ang pagbabago ni Seth ay naudyok ng isang uber-vampire, ay nagmumungkahi na ang labanan ay malayo pa sa pagtatapos, na ang pabago-bagong kondisyon ni Seth ay nagbabanta kahit na pagkatapos ng kanyang pagpugot. Sa isang nakamamanghang paghahayag, hinarap ni Bud si Heather, ang nag-iisang pinagkakatiwalaan niya, at natuklasan na siya rin ay naging biktima ng mga pakone ni Audrey at naging vampira. Isang maikli ngunit matinding sagupaan ang naganap sa pagitan nila, na humantong kay Heather na isiwalat ang tunay na pagkakakilanlan ng matandang vampira na dati nang pinatay ni Bud, na inihayag ang nakakaligalig na katotohanan na siya, sa katunayan, ay anak ni Audrey, ay nagbagong anyo bilang isang vampira pagkatapos ng pagtanda sa mga taon ng tao. Habang kinukuha ni Audrey sina Jocelyn at Paige, dinadala sila sa isang underground na pugad ng templo, inilantad ni Heather ang ambisyosong pakone ni Audrey na buhayin ang bali ng mga vampira, na ginagamit ang kanyang malawakang pagkuha ng ari-arian sa buong rehiyon. Kumilos sina Bud, Seth, at Heather sa isang abandonadong shopping mall na walang kahirap-hirap na neutralisahin ang isang grupo ng mga alipors ni Audrey. Napapaligiran ng mga kalaban, ang kanilang kakilakilabot na sitwasyon ay napalitan ng hindi inaasahang pagkakataon sa napapanahong pagdating ni Big John, na mabilis na pinawi ang maraming assailants gamit ang kanyang mabigat na machine gun. Sa pagpindot pasulong sa subterranean complex, sina Bud at John ay natitasid sa isang pasilidad ng produksyon kung saan nagpapagal ang mga vampira sa paggawa ng vampire sunscreen. Pagbubunyag ng kanilang presensya, inalerto ni Klaus si Audrey, na nagudyok sa isang mabangis na pananambang ng isang grupo ng mga vampira. Sa isang makabagbag damdaming gawa ng pagsasakripisyo sa sarili, si John, na nakagat ng isang vampira, ay hinimok si Bud na magpatuloy, pinipigilan ang mga sumasalakaying vampira sa kanila habang pinasabog niya ang isang paputok, na pinawi ang kanyang sarili at ang kanilang mga kalaban. Sa isang dramatikong showdown, sinalubong ni Klaus si Bud sa isang walang tigil na paghaharap, na dinaig pareho sina Heather at Seth habang sinusubukan nilang makialam. Sa kabila ng kanilang magiting na pagsisikap, pinatunayan ni Klaus na isang mabigat na kalaban, na iginiit ang kanyang pangingibabaw sa trio sa isang mabangis na pagpapakita ng lakas ng pakikipaglaban.
Habang kinakaharap si Audrey kasama sina Jocelyn at Paige, nalaman ni Bud ang kanyang sarili na nalampasan sa kanilang matinding pakikibaka. Habang kumikilos si Audrey para maghatid ng isang nakamamatay na suntok, buong tapang na namagitan si Paige, na nagtutulak ng kahoy na istaka sa puso ni Audrey. Sa kanilang kakilakilabot, ipinakita ni Audrey ang isang nakakatakot na katatagan, walang kahirap-hirap na pinutol ang stake bago itinapon sina Jocelyn at Bud sa buong silid. Sa pagkakasakal nina Seth at Heather sa leeg ni Klaus, pinagsama ng mag-asawa ang kanilang lakas, sa huli ay nagtagumpay laban kay Klaus sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang mga braso sa isang kahangahangang pagpapakita ng pagkakaisa at katatagan. Sa isang huling bid para sa kaligtasan, ginamit ni Bud ang kanyang huling pilak na bala na nagpuntirya sa leeg ni Audrey sa isang desperadong pagtatangka na talunin siya. Nakapagtataka, nahuli ni Audrey ang bala sa pagitan ng kanyang mga ngipin na umaakay patungo kay Bud na may nakamamatay na layunin. Tulad ng tila ang kapalaran ni Bud ay seliado, isang biglaang paghiwa-hiwain ang ingay, na nagpapakita na si Audrey ay natisod sa isang nakatagong wire trap na nagresulta sa kanyang biglaang pagpugot ng ulo. Sa kanyang pugot na ulo na kinukutsa siya sa huling pagkakataon, ang paghahari ng takot ni Audrey sa wakas ay natapos na. Pagkatapos ng matinding komprontasyon, muling nagtipon ang grupo sa itaas, kung saan si Seeger, nakitang-kita ang pagkabalisa, ay sumusubok na gumamit ng mga regulasyon ng Union sa pagsisikap na permanenteng paalisin si Bud. Gayunpaman, masigasig na ipinagtanggol ni Seth si Bud na epektibong pinabulaanan ang bawat paratang ni Seeger. Galit na galit sa pagsuwi ni Seth, tinalikuran ni Seeger ang anumang posibilidad na ma-promote si Seth, na nagudyok kay Seth na igiit ang kanyang pangako sa pagiging isang fieldman at nangakong patuloy na lalaban kasama si Bud laban sa banta ng mga bampira. Sa paghahangad na makipagkasundo kay Jocelyn, buong kabab ang loob na iminungkahi ni Bud ang ideya ng paglipat muli kasama nila ni Paige. Bagamat pumayag si Jocelyn na maging mabagal, iginiit niya ang katapatan at wakasan ang mga panlilinlang ni Bud. Ang kanilang magiliw na sandali ay pinupunctuated ng isang taos-pusong halik sa pisngi, na nagpapahiwatig ng isang pag-asa na hakbang patungo sa muling pagtatayo ng kanilang nasirang pamilya. Habang lumalabo ang eksena, isang nakakagulat na paghahayag ang nagbubukas, na nagpapakita ng nababanat na kaligtasan ng Big John, na lumabas mula sa isang manhole, na nagpapahiwatig ng posibilidad ng kanyang matibay na presensya, marahil kahit bilang isang transformed vampire, na iniiwan ang salaysay na bukas sa nakakaintriga na mga pag-unlad sa hinaharap. At dito na po nagtatapos ang ating kwento sa movie na ito. Salamat sa pagsubaybay hanggang sa dulo. Huwag nyo rin kalimutan i-share ang video na ito, mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel, paki-click na rin ang bell button para ma-notify kayo kung meron tayong bagong upload na video. Ingat kayo lagi at God bless. Hanggang sa muli.